أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kumusta? Samahan niyo ko sa isang paglalakbay. Ngayon kasi, sisirin natin ang pinakamahabang kabanata o sura ng Quran, ang Al-Baqarah, na ang ibig sabihin ay ang baka. Susubukan nating unawain ang mga napakalalim na aral nito sa loob lang ng ilang minuto. Tara! Umpisahan na natin. Alam niyo, sa simula pa lang, kitang-kita na agad ang bigat. Hindi ito kwentong pambata. Sinasabi agad, ito ang aklat na walang duda, isang gabay. Imagine yan ha. Pangalawang verse pa lang diniklara na agad, wala kang dapat pagdududahan dito. Gabay ito. So, kung isa itong gabay, anong klaseng gabay ba to? Para kanino ba talaga ito? At bakit nga ba napakahalaga nito para sa napakaraming tao? Yan ang mga tanong na sasagutin natin ngayon. Para masundan natin ng maayos, heto ang magiging journey natin. Hatiin natin sa 5 bahagi. Una, ano ba yung gabay na to? Pangalawa, titingin tayo sa mga aral mula sa kasaysayan. Pangatlo, paano ba bumuo ng isang komunidad ayon dito? Pang-apat, ano ba yung pinakapuso ng paniniwala? At sa huli, isang napakagandang panalangin. Okay, let's start with the first part. Ang unang tanong, para kanino ba itong gabay na to? Kasi, agad-agad, nililinaw ng sura kung sino ba yung audience niya at kung sino yung mga taong tunay na makikinabang sa mensahe nito. So, paano niya ginagawa yon? Well, sa simula pa lang, hinahati na niya ang mga tao sa 3 klase. Una, ang mga ginabayan. Sila yung mga naniniwala kahit sa mga bagay na hindi nila nakikita. Tapos, meron ding ang mga naligaw na may 2 uri. Yung mga diretsahang nagsasabing, nope, di ako naniniwala, at yung mas komplikado, yung mga mapagkunwari. At itong 3 grupong to, sila yung magiging backdrop para sa lahat ng susunod na aral sa kabanata. Okay, so from identifying people, ngayon, para tayong isasakay sa isang time machine. Titingnan natin yung mga aral na makukuha natin mula sa kasaysayan, lalo na sa mga kwento ng mga naunang propeta. Ang pinapakita rito ay hindi to biglaan. May history, may pinanggalingan. Merong isang mahabang linya ng paggabay mula kay Adam, ang unang tao, kay Abraham, na tatay ng mga mananampalataya, hanggang kay Moses, na binigyan ng batas. Ito isang patunay na yung mensahe, iisa lang, tuloy-tuloy lang yan kahit lumipas pa ang panahon. Para bang sinasabi, hey, hindi kayo nag-iisa sa pinagdadaanan nyo. At sa gitna ng lahat ng ito, dito na pumapasok yung kwentong pinagkuhanan mismo ng pangalan ng sura. Yung kwentong tungkol sa isang baka. Pero teka ha, hindi to basta kwentong pambata ha. May malalim tong aral tungkol sa pagkakaiba ng tunay na pagsunod at ng pag-aatubili. Ang utos sa mga Israelita noon ay simple lang, mag-alay ng baka. Simple, di ba? Pero imbis na gawin agad, anong ginawa nila? Nagsimula silang magtanong, teka, anong klaseng baka ba yan? Anong kulay? Paki-specify naman pwede. Sa sobrang dami nilang tanong, sila yung nahirapan. Ipinapakita nito kung gaano kalaki ang pagkakaiba ng buong pusong pagsunod kumpara sa pagsunod na may kasamang pagdudud. So, mula sa aral tungkol sa individual obedience, lumalawak na yung scope natin. Papunta na tayo sa 2 bahagi, paano naman bumuo ng isang buong komunidad. Hindi na to puro kwento, ito na yung mismong blueprint, yung mga practical na gabay para sa isang lipunang makatarungan. At grabe, ang lawak talaga ng sinasakop nito. Pinag-uusapan dito yung mga personal na bagay tulad ng pag-aayuno at hajj. Pero andyan din yung mga malalaking usapin sa lipunan, kasal, diborsyo, katarungan, at kahit paano ka dapat makipag-deal sa pera. Kumbaga, para ka talagang binigyan ng kompletong manual for life. At pagdating sa usapang pera, may isang bagay na sobrang bigat ng diin. Bawal na bawal ang usura, o riba sa Arabic. Alam nyo, yun yung konsepto ng pagpapautang na may interes. Kasi sa pananaw ng Islam, para kang nanlalamang, kumikita ka mula sa utang ng iba, hindi sa totoong business o serbisyo. At para lang malaman natin kung gaano ito kaseryoso, pakinggan nyo to. Hindi lang sinabing masama yan, ang babala ay isang digmaan mula sa Diyos at sa kanyang sugo. Ganon kalaki ang isyu ng pagsasamantala sa kapwa gamit ang pera.
Okay, so tapos na tayo sa mga batas para sa komunidad. Ngayon, papasukin naman natin yung pinaka-core, yung mismong puso ng buong paniniwala. Sino at ano nga ba ang Diyos ayon sa napakahalagang kabanatang ito? At ang pinakamaganda sigurong paglalarawan ay makikita natin sa tinatawag na Ayat al-Kursi o ang talata ng trono. Sinasabi rito na ang Diyos ay laging buhay, siya ang nagpapanatili sa lahat ng bagay at ang kapangyarihan niya ay sumasakop sa buong kalawakan. Sabi ng marami, ito raw ang pinakamakapangyarihang talata sa buong Quran dahil sobrang kompleto ng paglalarawan nito sa kanya. At ito yung mind-blowing part. Pagkatapos ilarawan yung all-powerful na Diyos, anong kasunod na sinabi? Walang pilitan sa relihiyon. Di ba ang ganda nun? Ipinapakita nito na ang isang Diyos na sobrang makapangyarihan ay pinapahalagahan yung free will, yung sarili mong desisyon na maniwala. Ang tunay na pananampalataya, kusa, hindi sa pilitan. At para isara ang lahat, matapos ang napakaraming aral mula sa gabay, kasaysayan at mga batas, ang napakahabang kabanatang ito ay hindi nagtatapos sa isang malaking utos. Instead, nagtatapos ito sa isang napaka-personal, napaka-intimate, isang panalangin. Nagsisimula yung dasal sa isang declaration, isang pag-affirm ng pananampalataya. Kinikilala rito yung paniniwala ng propeta at ng lahat ng sumusunod sa kanya sa mga fundamental na bagay, sa Diyos, sa mga anghel, sa mga banal na aklat at sa lahat ng mga propeta ng walang favoritism. At dito nagtatapos ang lahat sa isang panalangin na puno ng humility, isang pakiusap na sana huwag tayong bigyan ng pagsubok na hindi natin kakayanin, isang hiling para sa patawad at awa. Ito yung nagpapakita na sa dulo ng lahat, ang relasyon natin sa Diyos, it's personal at tayo'y laging nangangailangan ng tulong niya. So kita nyo, ang Surah Al-Baqarah, hindi lang to isang chapter, isa itong buong mundo, isang kumpletong gabay. At yung tanong na iiwan ko sa inyo ay itong blueprint na to na isinulat 1,400 years ago, ano kaya ang mensahe niya para sa'yo, para sa atin, ngayon? Welcome back! So, ang pag-uusapan natin ngayon ay isa sa mga bigatin at, pinakamahabang kabanata sa Quran, ang Surah Al-Baqarah. Yun na! Kung iisipin mo, parang isang malaking libro na siya sa loob ng isang libro. Ang misyon natin ngayon, syempre hindi para basahin ito ng talat na por talata. Naku, aubutin tayo ng siyam-siyam dyan eh. Oo, ang gusto nating maintindihan ay yung blueprint nito. Paano ba ito binuo? Ano yung mga malalaking ideya na nagdudugtong sa lahat? Mula, alam mo yun, sa mga kwento ng propeta hanggang sa mga batas sa pag-utang. At para maintindihan yung blueprint, kailangan natin tignan kung saan at kailan to itinayo. Kumbaga, ang Al-Baqarah na ang ibig sabihin ay ang baka, hindi to bumaba sa isang bagsakan. Ah, okay. Ipinahayag ito sa loob ng maraming taon sa Medina. At ito yung panahon na hindi na lang sila isang maliit na grupo ng mananampalataya, nagiging lipunan na sila, isang estado. So, parang nagla-level up na sila. Eksakto. Kaya itong kabanata para siyang constitution at manual para sa pagbuo ng isang komunidad mula sa simula. Sige, himayin natin yan. Kasi sa simula pa lang, napansin ko, walang paligoy-ligoy. Inilalatag agad ng sura yung tatlong klase ng tao. Diretso agad. Parang sinasabi sa'yo, heto yung mga players sa entablado ng buhay. Tama. At napakalinaw ng pagkakagrupo sa kanila, no? Una, meron tayong almuntakin. Sila yung mga naniniwala at may takot sa Diyos. Okay, sila yung good guys, kumbaga. O sila yung inilalarawan na may pananampalataya sa mga bagay na hindi nakikita, nagdadasal, nagbibigay. Sila yung nasa tamang gabay. Tapos syempre yung kabaliktaran nila. Ang Al-Kafirun. Ang mga tahasang hindi naniniwala. Dito, napakadiretso ng paglalarawan eh. Kahit anong babala ang ibigay mo, hindi sila maniniwala. Sarado na raw yung puso at isipan. Okay. So meron tayong mga all-in at meron tayong mga all-out. Pero may pangatlong grupo. At dito, parang mas mahaba yung description sa kanila eh. Ginugugol talaga ng sura yung mga talata para ilarawan sila. Sila yung al-munafiqun. Sila nga, ang mga mapagkunwari.
at sila ang pinakakomplikado. Bakit sila yung pinakakomplikado? Kasi sa labas, ang sinasabi nila, naniniwala kami, pero sa loob, may sakit daw sa kanilang puso. Sakit ng pagdududa, ng inggit, alam mo yon, ng panlilinlang. Kaya sila mas mapanganib. Mas mapanganib, kasi hindi sila lantad na kalaban. Nasa loob sila ng komunidad, parang anay na sumisira mula sa loob. Teka, ngayon ko lang na-realize yan, sa paglalatag ng tatlong grupong yan sa simula, parang sinasabi na rin ng sura na ang buong kwento ng sangkatauhan ay tungkol sa interaksyon ng tatlong ugaling ito. Oo, magandang punto yan. Hindi lang ito tungkol sa relihiyon, parang isang sociological blueprint. Kasi sa anumang organisasyon o kahit sa isang kumpanya, 'di ba, meron kang core believers, may outright competitors, at umiikot din yung mga misfits na hindi naman talaga committed. Pero nakikinabang, sila yung delikado. Sila madalas ang nagdudulos ng pinakamalaking gulo. Eksakto. At yan mismo ang dahilan kung bakit mas mahaba ang paglalarawan sa kanila. Dahil ang pagharap sa lantad na kaaway, mas madali yun, kaysa sa pagharap sa isang taong hindi mo alam kung saan talaga nakatayo. Ang pagkakunwari ay lason sa tiwala. At ang tiwala, yun ang pundasyon ng anumang community. Kaya inilalatag yan sa simula bilang isang malaking babala. Okay. So mula sa pagkilala sa mga arketipong ito, ang sura ay lumilipat naman sa mga pundasyong kwento. At saan pa ba magsisimula kundi sa umpisa ng lahat? Kay Adan. Kay Adan. Alam naman nating lahat yung balangkas ng kwento. Paglikha, yung utos sa mga anghel na magpakita ng paggalang, tapos yung pagtanggi ni Iblis. Pero ang isang talagang kapansin-pansin dito sa Quran ay yung diin, yung emphasis ng Quran sa kwento. Kasi sa ibang tradisyon, ang focus madalas nasa original sin. Yung kasalanang namamana. Tama. Dito sa Quran, iba yung anggulo. Ang kwento ni Adan ay tungkol sa potensyal ng tao. Una, tungkol ito sa kaalaman. Kaalaman. Paanong kaalaman? Itinuro ng Diyos kay Adan ang mga pangalan ng lahat ng bagay, isang kaalaman na wala kahit sa mga anghel. So, ipinapakita nito na may espesyal na kakayahan ng tao. So, hindi lang tayo basta nilikha. Binigyan din tayo ng kakayahang matuto at pangalanan ang mundo natin. Interesting. Pangalawa, tungkol ito sa pagsisisi. Agad-agad. Pagkatapos nilang magkamali, si Adan at Eva humingi agad ng tawad. Tinuruan sila kung paano at pinatawad sila. Walang permanenteng mansya. Okay. At yung pangatlo? Tungkol sa misyon. Itinalaga ang tao bilang khalifa. Katiwala sa mundo. Isang katiwala. Kaya yung kwento, hindi lang siya tungkol sa pagkahulog mula sa paraiso. Tungkol siya sa paulit-ulit na cycle ng buhay ng tao. Sinusubok tayo, nagkakamali tayo, pero laging bukas yung pinto para magsisi at magpatuloy. I like that framing. Oo. It's less about the permanent stain and more about a repeating human cycle of falling and getting back up. At pagkatapos ni Adan, grabe ang haba ng seksyon na nakalaan para sa mga anak ni Israel, ang Bani Israel at si Propeta Moses. Bakit ganun na lang kalaki ang espasyo nila sa isang kabanatang magiging gabay para sa mga Muslim? Parang counterintuitive. Magandang tanong yan, kasi sila ang nagsisilbing pinakamalawak na case study sa buong Quran. Case study. Oo, parang sinasabi ng sura sa bagong komunidad ng mga Muslim, Hoy, tingnan ninyo ang nangyari sa naunang komunidad na binigyan din ng gabay. Matuto kayo sa kanila. At ipinakita ang lahat Nariyan yung mga biyaya. Tulad ng? Yung paghahati ng dagat para makatakas sila. Yung pagpapadala ng pagkain mula sa langit. Yung manna at salwa. Mga himalang kitang-kita. Pero sa kabila ng mga himalang yun, ipinakita rin yung mga pagkukulang nila. At napakadetalye. Nariyan yung pagsamba sa gintong baka. Isipin mo, isang matinding pagtalikod habang si Moses ay tumatanggap pa lang ng mga kautusan. Grabe, yung timing, no? Oo, tapos nariyan din yung madalas nilang pagrereklamo. Naalala mo ba yung kwento na nagsawa na sila sa pagkain mula sa langit? Oo. Hiniling nila yung mga ordinaryong pagkain tulad ng sibuyas at bawang. Eksakto. Ipinapakita nito yung isang ugali ng kawalan ng pasasalamat, parang ingratitude. At syempre, yung kwentong saan nakuha ang pangalan ng sura, ang baka, na sa unang tingin, parang ang simpleng utos lang. Isang simpleng utos na. Ginawa nilang komplikado. Inutusan silang mag-alay ng baka.
Pero sa halip na sumunod agad, tanong sila ng tanong. Anong itsura? Anong kulay? Mga ganon. Gaano katanda? Yung mga tanong hindi para linawin para mag-atubili. Ito yung classic case ng analysis paralysis o minsan malicious compliance na makikita mo kahit sa isang modern na office meeting. Oo nga, no? Hindi sila nagtatanong para maintindihan. Nagtatanong sila para maantala yung pagsunod. Napaka-relatable pala niyan. Sobra. At lahat ng mga aral na to mula sa nakaraan, hindi lang siya basta kwento. Ito pala yung nagiging pundasyon para sa susunod na malaking bahagi ng sura. Kung yung mga naunang komunidad nagkamali, paano ngayong gawa ng komunidad na iiwas sa mga pagkakamaling yon? Yun na. Dito na nagiging practical ang sura. Kung ang unang bahagi ay tungkol sa bakit, ito na yung bahagi tungkol sa paano. Paano bumuo ng isang matatag na lipunan? Oo. At nagsisimula ito sa isang napakasimbolikong pagbabago. Yung paglipat ng kibla o yung direksyon ng pagdarasal. Mula sa Jerusalem patungong Kaaba sa Mecca. Malaking bagay yan, di ba? Para siyang isang Declaration of Independence. Isang malinaw na pagtatak ng sariling identidad. At pagkatapos niyan, sunod-sunod na ang mga gabay. Mga detalye tungkol sa pag-aayuno, sa Ramadan, sa zakat o kawanggawa at sa Hajj. Pero hindi lang sa mga ritual. Hindi. Sumisid ito sa araw-araw na buhay. Mga batas sa pag-aasawa, diborsyo, pangangalaga sa mga ulila, pati sa pamana. At pati sa ekonomiya. Nabanggit sa mga notes natin na narito raw yung pinakamahabang talata sa buong Quran. At tungkol ito sa isang bagay na napaka-practical. Oo. Ang talata 2.282. At ito ay tungkol sa kahalagaan ng pagsusulat ng mga utang at kontrata, kumpleto sa mga testigo. Wow! Teka, sa buong Quran, ang pinakamahabang talata ay hindi tungkol sa gyera o dasal, kundi sa financial contracts. Financial contracts. Ipinapakita nito kung gaano kahalaga ang tiwala, hustisya at kalinawan sa mga usaping pinansyal para sa isang matatag na lipunan. Dito rin mariing ipinagbabawal ang riba. Yung pagpapatubo. Yung interest. Yun nga. Na siyang naging core principle ng Islamic finance. Nakakamangha kasi binibigyan nito ng bigat yung mga bagay na madalas nating iniisip na secular. Ipinapakita nito na ang pananampalataya hindi lang siya sa loob ng mosque. Nasa palengke, nasa kontrata mo. Nasa relasyon mo sa pamilya at sa komunidad. It grounds the entire faith in real-world, everyday interactions. At sa gitna ng lahat ng ito, ng mga batas, ng mga social regulations, ng mga kwento, biglang may isang aya. Parang hihinto ang sura para sa isang cosmic zoom out. Ang Ayat al-Kursi, ang talata ng trono, talata 255. Ito yata ang pinakakabisadong talata ng mga Muslim. Ano bang meron dito na napaka-espesyal? Ang Ayat al-Kursi ay itinuturing na pinakadakilang talata kasi ito yung pinakasiksik at kumpletong paglalarawan sa kalikasan ng Diyos sa iisang talata lang. Okay. Nilalarawan nito na siya ay buhay, walang hanggan. Hindi siya inaantok o napapagod. Ang kanyang kaalaman ay sumasaklaw sa lahat ng bagay. Nakaraan, kasalukuyan, hinaharap. At ang kanyang kursi o trono ay mas malawak pa kaysa sa mga langit at lupa. So, ito yung paalala ng absolutong kapangyarihan at kaalaman ng Diyos. Eksakto. Na inilagay sa gitna mismo ng mga batas para sa tao. At heto yung nakakagulat, o marahil yung pinakamakabuluhan. Pagkatapos ilarawan yung absolutong walang hanggang kapangyarihan ng Diyos sa talata 255. Ang kasunod agad na talata, 256, nagsisimula sa sikat na linya, La ikraha fid din, walang pilitan sa religion. Parang magkasalungat, pero magkasunod sila. Paano nagtutugma yung dalawang ideyang yun? Yung pagkakatabi nila, hindi yun aksidente. Yun mismo ang mensahe. Para bang sinasabi ng sura, ito ang Diyos sa kanyang absolutong kadakilaan. Malinaw na ang katotohanan mula sa kasinungalingan. At dahil dyan, hindi na kailangang mamilit. Wow! So, yung tunay na pananampalataya. Dapat magmula sa sariling kumbiksyon, sa malayang pag-iisip, hindi dahil sa takot o pamimilit.
Ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi nangangailangan ng sapilitang pagsunod. Isang napakalakas na konsepto ng ahensyo ng tao, di ba? Grabe. Kung susumahin natin, ang Sura Al-Baqarah ay parang isang paglalakbay. Nagsimula ito sa pagkilala sa mga uri ng tao na bubuo sa anumang community. Tama. Dumaan ito sa mga aral mula sa kasaysayan, gamit yung mga naunang henerasyon bilang case study ng tagumpay at kabiguan. At mula sa mga aral na yon, naglatag ito ng isang detalyadong blueprint. Isang blueprint para sa pagbuo ng isang komunidad na makatarungan at may pananampalataya. Oo. At iiwan namin sa inyo ang isang huling kaisipan. Pagkatapos ng lahat ng iyon, ng mga batas, kwento, utos, mga paglalarawan sa kapangyarihan ng Diyos, paano nagtatapos ang pinakamahabang kabanata sa Quran? Paano nga ba? Nagtatapos ito sa isang panalangin. Ang huling 2 talata ay isang mapagkumbabang pagsusumamo mula sa mga mananampalataya. Humihingi sila ng kapatawaran. Panginoon, huwag mo kaming parusahan kung kami man ay nakalimot o nagkamali. Humihingi sila ng awa at tulong. Wow! So pagkatapos ng lahat ng gabay at istruktura, nagtatapos ito sa pag-amin sa kahinaan ng tao. Eksakto. Nagtatapos ito sa isang napaka-personal at mapagkumbabang pagkilala na kahit mayroong ka pang pinaka-perpektong blueprint, ang tao ay mananatiling tao, nakakalimot, nagkakamali. At sa huli, ang pag-asa niya ay nakasalalay pa rin sa habag at tulong ng Diyos. Isang napakagandang pagtatapos. Kaya isipin mo, paano binabago ng pagtatapos na yon na puno ng pag-asa at pag-amin sa kahinaan ang pagtingin mo sa lahat ng nauunang gabay na ibinigay sa sura? Maligayang pagdating sa The Debate. Ang Sura Al-Baqarah, ang pinakamahabang kabanata sa Quran, ay isa talagang malawak na karagatan ng mga aral mula sa pundasyon ng pananampalataya sa kasaysayan hanggang sa mga detalyadong batas. At sa sentro ng lahat ng ito, syempre, ay yung konsepto ng patnubay o huda. Pero ang tanong, paano ba talaga ipinipresenta ang patnubay na to sa loob ng kabanata? Ang magiging sentro ng ating talakayan ngayon ay ito. Ang tunay na patnubay ay nakasalalay sa mga pambihirang himala at direktang intervensyon ng Diyos na sumusubok sa pananampalataya? O ito ba ay mas nakatuon sa isang masusing sistema ng batas na siyang gumagabay sa pang-araw-araw na buhay? Sa aking kasing pananaw, ang pangmatagalang patnubay na inilalatag ng sura ay matatagpuan sa disiplinadong pagsunod sa inihayag na batas at kasulatan. At dito kayo nagkakaiba ng pananaw. Para sa akin kasi, malinaw na binibigyang diin ng sura ang mga himala at banal na tanda bilang ang tunay na pundasyon, kumbaga yung sukat mismo ng pananampalataya, na kung wala ang mga ito, ang batas ay parang nagiging walang kabuluhan. Okay, sige. Posisyon ko kasi nakasandig sa mismong pambungad na pahayag ng sura. Pagkatapos ng mga titik na Alif, Lam, Mim, ang unang-unang malinaw na deklarasyon ay ito ang Aklat Al-Kitab, kung saan walang pag-aalinlangan, isang patnubay para sa mga may takot sa Diyos. Huda lil muttaqin. Mula sa simula pa lang, yung teksto mismo, yung aklat, ang ipinakikilala bilang pangunahing instrumento ng patnubay. At kung lalaliman natin, makikita natin na napakalaking bahagi ng kabanata inilaan sa mga tiyak at praktikal na batas. Halimbawa, yung mga tuntunin sa pag-aayuno sa Ramadan o yung mga batas sa pakikipaglaban, yung kital, na may malinaw na limitasyon. Huwag kayong maging mapang-abuso. Nariyan din yung napakadetalyadong alituntunin sa kasal at diborsyo, tulad ng paghihintay ng 3 kuro na isang panahon para sa pagninilay. Sakop din ito yung mga regulasyong pang-ekonomika tulad ng pagbabawal sa riba o patubo. Mula sa kisas hanggang sa mga ritual ng Hajj, lahat yan ay nagbibigay ng isang malinaw at pangmatagalang balangkas para sa buhay. Patnubay ito na hindi nakadepende sa patuloy na mga himala. Maging yung pagbabago ng kibla, hindi yung himala, kundi isang pagsubok sa pagsunod sa isang bagong batas. Kinikilala ko yung bigat ng mga batas na binanggit mo, syempre. Pero para sa akin, hindi natin pwedeng baliwalain yung mismong istruktura ng sura, na parang sinasadyang itoon ng atensyon natin sa mga himala.
Yung pinakamahabang salaysay sa buong kabanata ay yung kasaysayan ng mga anak ni Israel, di ba? At ito ay bale isang tuloy-tuloy na paglalahad ng mga pambihirang intervensyon. Isipin na lang natin, yung paghihiwalay ng dagat para sila'y makatakas, yung pagbibigay ng pagkain mula sa langit, yung mana at salwa, nung nasa disyerto sila, yung pag-agos ng 12 bukal mula sa isang bato, matapos lang paluin ang tungkod ni Moises. At syempre, yung pinakasentro, yung pangalan mismo ng sura, Al-Baqarah, ay galing sa isang himala, yung pagkabuhay muli ng isang tao matapos hampasin ng bahagi ng isinakripisyong baka. Ang mga kwentong ito paulit-ulit na pinapakita na ang pananampalataya sinusubok at pinapatatag, hindi sa pagbabasa ng aklat ng alituntunin, kundi sa harap ng mga nakikitang tanda. Maging si Abraham, humihingi na makita kung paano binubuhay ang mga patay para mapanatag yung puso niya. So malinaw na ang pundasyon ay yung karanasan sa banal na kapangyarihan. Dumating lang yung mga batas matapos maitatag yung pananampalataya sa pamamagitan ng mga ganitong pangyayari. Magandang punto yan. Subalit, tingnan natin yung layunin ng mga kwentong yon. Partikular yung kay Moises at sa mga anak ni Israel. Para sa akin kasi, yung mga salaysay na yun ay hindi nagpapatunay na himala ang pinakamahalaga. Bagkus sila ay mga matitinding babala tungkol sa kabiguan na sumunod sa kasunduan at batas. Kahit pa nasaksihan nila ang pinakamatitinding himala. Oo, nakita nila ang paghihiwalay ng dagat. Nakakain sila ng pagkain mula sa langit. Pero anong ginawa nila sa unang pagkakataon na umalis si Moises? Sila ay gumawa at sumamba sa isang gintong guya. Nilabag nila yung pinakapundamental na batas, ang pagsamba sa isang Diyos. Kaya ang aral dito, sa tingin ko napakalinaw. Kahit mapalibutan ka pa ng himala, kung wala kang disiplina sa batas, mawawala pa rin ang patunbay. Yung himala ang nagbukas ng daan, pero yung batas dapat ang nagpanatili sa kanila doon. Naiintindihan ko yung lolika mo, pero di ba't yung mismong reaksyon nilang yun ang nagpapatunay sa punto ko? Ang pinakamalaking kasalanan nila ay hindi lang paglabag sa tuntunin, ito ay pagdududa at paghahanap ng panibagong tanda. Ang buong relasyon nila sa Diyos ay nakasentro doon. Yung hiling na makita ang Diyos ng harapan ay patunay na ang issue sa kanila ay yung direktang manifestasyon ng kapangyarihan. Kaya yung gintong guya ay hindi lang simpleng idolatriya, paghahanap yon ng isang nakikitang representasyon dahil hindi sila makapaghintay. At huwag nating kalimutan, yung mismong batas, yung 10 utos ay ibinigay bilang bahagi ng isang napakadakilang himala sa bundok ng Sanay na may kulog at kidlat. Hindi mo pwedeng paghiwalay yung batas sa himalang nagluwal dito. Ang batas ay bunga ng isang makahimalang kasunduan. Isang mahalagang paglilinaw yan. Pero para sa akin, ang diin ay nananatili sa kinalalabasan. Ang kahalagahan ng pagsunod. Yung himala sa Sinai ang nagbigay ng konteksto, oo. Pero yung pagsunod sa batas, ang tunay na pagsubok na binagsak nila. Paulit-ulit yung tema. Tingnan natin yung kwento ng hukbo ni Talut o Sol. Sinubok sila sa isang ilog, di ba? Ang utos, sino mang uminom mula rito ay hindi sa akin, maliban sa sumandok lamang gamit ang kanyang kamay. Karamihan ay uminom ng walang pagpipigil. Yung pagsubok, hindi isang himala mula sa langit. Pagsubok yun sa disiplina, sa pagkontrol sa sarili at sa pagsunod. Kumbaga, isang microcosm ito ng kung paano gumagana ang batas sa lipunan. Nasa pagtalima sa sistema ang patnubay. Okay, pero hindi ba't napakakitid ng pananaw na yan kung ikukumpara sa iba pang pagsubok na inilahad? Praktikal yang halimbawa mo, disiplinang militar. Pero ikumpara natin yan sa kwento ng taong pumanaw ng 100 taon at muling binuhay. Nang tanungin siya, gaano kakatagal na natili at sumagot siya ng 1 araw? Ipinakita sa kanya ang katotohanan. Hindi yun pagsubok sa disiplina. Pagsubok yun sa kakayahang tanggapin ang isang katotohanang sumisira sa lahat ng pangunawan natin sa oras at buhay. Isa itong direktang aya, isang tanda. Ang ganitong karanasan ang tunay na nagpapabago sa pananaw sa paraang hindi magagawa ng nakasulat na batas. Kasi hindi mo na kailangang basahin ang tungkol sa muling pagkabuhay kung ikaw mismo binuhay muli, di ba?
Ang pagsubok dito ay tanggap ang isang bagay na salungat sa lohika, yun ang puso ng pananampalataya. Nakikita ko yan bilang isang aya na may partikular na layunin ang patunayan ng doktrina ng muling pagkabuhay. Isa itong ebidensya, hindi isang modelo para sa pang-araw-araw na patnubay. Kasi ang patnubay para maging epektibo sa isang buong komunidad, kailangan maging pare-pareho at naa-access sa lahat. Yan ang ginagawa ng batas. Ang pag-asa sa mga personal at pambihirang himala ay hindi isang napapanatiling modelo. Paano yung mga henerasyong hindi nakakita ng himala? Iiwanan ba silang walang gabay? Hindi. Iniwanan sila ng Alkitab, yung aklat, na siyang permanenteng gabay. Ang mga himala para sa akin ay mga pambihirang kaganapan sa kasaysayan na nagpapatunay sa pinagmulan ng batas pero yung batas mismo ang nananatiling patnubay. Pero dyan mismo, sa tingin ko, nagkakamali yung argumento. Ang tingin sa himala bilang nakaraan lang ay salungat sa mensahe ng sura. Sinasabi nito, sa paglikha ng mga langit at lupa, sa pagsasalitan ng gabi at araw, may mga tanda para sa mga taong nakauunawa. Hindi yan mga himala sa disyerto. Ito ay mga himalang nangyayari sa bawat sandali. Ang patnubay ay nagsisimula sa kakayahang makita at kilalanin ang mga tandang ito. Ang pag-unawa sa kapangyarihan ng Diyos ay nauuna bago ang teknikal na pagsunod sa batas. Kung wala yung pundasyong yon ng pagkamangha, ang batas ay nagiging isang walang kaluluwang ritual, isang bagay na mismong ipinupunan ng sura. Ngunit, ang sura mismo ang nagtatapos sa isang panalangin na sumisentro sa responsibilidad at batas. Yung huling mga talata, isang pakiusap. Aming Panginoon, huwag mo kaming patawan ng pasanin na hindi namin kaya. Itong pasanin, malinaw na tumutukoy sa mga responsibilidad at batas ng pananampalataya. Ipinapakita nito na ang pangunahing pakikibaka ng mananampalataya ay yung pagsisikap na sundin ang mga ito. Ang mga himala ng nakaraan ay inspirasyon, pero yung batas ang kasalukuyan at hinaharap na gabay. Diba? Ang patnubay ay hindi isang palabas na pinapanood kundi isang disiplinang isinasabuhay. Ito yung nagbibigay istruktura sa komunidad. At hindi ito walang kaluluwa, ang batas mismo ay inilalarawan bilang isang habag. Pwede ring bigyan ng ibang interpretasyon yan. Yung mismong paghingi ng tulong para mapasa ng tungkulin ay pag-amin na ang batas sa sarili nito ay napakabigat kung walang mas malalim na pinanghuhugutan. At saan galing yung lakas na yon? Mula sa matibay na pananampalataya. At saan galing ang pananampalataya? Paulit-ulit na ipinapakita ng sura na galing ito sa pagsaksi at pagkilala sa kanyang mga tanda. Hindi mo hihingin na paaginin ang isang pasanin kung hindi mo muna kinikilala yung kapangyarihan ng nagbibigay nun. Ang pagkilalang yon ang nagbibigay kahulugan sa bawat batas. Ang batas ang bunga, ang himala at mga tanda ang ugat. Kung wala yung ugat, yung mga sanga at dahon ng batas ay tiyak na matutuyo. Sa huli, naninindigan ako na habang ang mga salaysay ng himala ay nagsisilbing makapangyarihang inspirasyon at babala, ang pinakamalaking kontribusyon ng Sura Al-Baqarah ay ang paglalaan nito ng isang practical at comprehensive na blueprint para sa pamumuhay. Ang tunay na patubay ay matatagpuan sa patuloy na pagsisikap na isabuhay ang mga batas na ito mula sa personal na devosyon hanggang sa mga panlipunang transaksyon. Ito yung malinaw na landas na inilatag para sa isang komunidad para manatili sa tamang direksyon. Mula naman sa aking pananaw, ang buong balangkas ng batas na yan ay guguho kung aalisin ang pundasyon ng pananampalataya na binuo sa pamamagitan ng karanasan sa kapangyarihan ng Diyos. Ang paulit-ulit na paggamit ng mga kwento ng himala ay isang malinaw na argumento na ang unang hakbang para sa patnubay ay yung pagkilala sa mga tanda ng Diyos. Ang pagsunod sa batas ay hindi ang simula ng landas, kundi ang natural na bunga ng isang pusong namaangha at sumuko sa kanyang kapangyarihan. Malinaw na ang dalawang pananaw na ito, ang batas bilang isang matibay na balangkas at ang himala bilang yung di matitinag na pundasyon, ay parehong may malakas na pinagbabatayan sa loob mismo ng teksto. Oo, at marahil, yung pag-unawa sa kumpletong mensahe ng Sura Al-Baqarah ay nangangailangan ng pagtanggap sa tensyon sa pagitan ng dalawang aspetong ito,
na ang paglakbay sa pananampalataya ay maaring parehong isang pagsunod sa isang malinaw na landas at isang patuloy na pagkamangha sa mga tandang nakapalibot dito. Tiyak na marami pang mas malalim na kahulugan ng maaring matuklas sa napakayamang materyal na ito. Ngayong araw, ang tatalakayin natin ay isang kompletong pagbasa ng Sura Al-Baqarah sa YouTube. Ang focus nito ay sa mabilis na pagbigkas. At ang una kong napansin agad, yung pare-parehong bilis ng pagbasa ay parang hindi angkop para sa lahat ng bahagi ng sura. Oo, yun agad. Yun agad yung naramdaman ko. Kasi malinaw naman no, na ang goal ay mabilis at episyente. Tama. Pero parang may nawawala eh. Ang Sura Al-Baqarah kasi, parang isang malaking symphony yan. May iba't ibang movements. Oo, may parts na mabilis, may parts na mabagal. Eksakto, may mga kwento, may mga batas, may mga talata tungkol sa kadakilaan ng Diyos. Pag-iisa lang yung tempo mula simula hanggang dulo, parang, pinapatag mo yung buong karanasan. Yun yung tamang salita, pinapatag. Kasi isipin mo na lang yung kwento tungkol sa baka, sa verses 67 hanggang 73. Puno yan ng dialogo, ng drama, di ba? Oo, may tension doon eh. May tensyon. Pero sa pagkakabasa dito, halos pareho lang ang pakiramdam niya sa pagbasa ng verse 282, which is yun yung pinakamahabang verse tungkol sa utang. Oo. Napaka-legalistic nun. Sobrang technical. So yung isang madamdaming kwento, naging kasing tulog ng isang technical manual. At dyan nawawala yung chance para maramdaman ng listener yung pagbabago ng mood, no? Hindi ba't yun yung ganda ng Quran? Yung kakayahan niyang magpalit-palit ng tono. Oo. So anong suggestion mo dito? Kasi hindi naman pwedeng bagalan lahat. Kasi mawawala yung purpose ng fast reciting. Hindi nga. Ang susi siguro dito, yung tinatawag na dynamic pacing. Pabago-bagong bilis? Oo, hindi naman kailangan sobrang drastic. Mga, alam mo yun, bahagyang pagbabago lang para mabigyan ng sariling identity yung bawat section. For example, sa mga kwento, yung mga salaysay tungkol sa mga angkan ni Israel. Okay. Pwedeng medyo bagalan ng konti. Bigyan ng kaunting espasyo yung mga dialogue para para huminga, para maramdaman ng nakikinig na, okay, story time na. Gets ko, parang sa pagmamaneho, pag may magandang view, medyo babagalan mo, 'di ba? Eksakto. At lalo na siguro sa mga talata na sobrang bigat. Tulad ng naiisip ko agad yung Ayat Al-Kursi, verse 255. Yun talaga. Parang kasalanan na bilisan yun eh. Oo, parang bawal. Ang Ayat Al-Kursi, yan yung peak ng sura eh. Ito yung part na dapat halos humihinto yung mundo mo. Tama. At mas may bigat na pagbasa. Hayaan mong namnamin ng tagapakinig yung bawat salita. Ang pagmamadali dito parang umakyat ka ng bundok para lang makarating sa tuktok. Pero hindi mo man lang tiningnan yung view. Sayang. At sa kabilang dulo naman, para sa mga talata tungkol sa batas. Yung sa divorce or sa kontrata, siguro hindi kasing bagal ng Ayat Al-Kursi, pero mas metodikal. Tama ba? Oo, mas maingat. Mas maingat para mas signal na, okay, teka, seryoso to, mga rules to. So yung bigat niya nanggagaling sa authority, hindi sa emosyon. Yun na nga. So nagiging mas layered yung experience. Pero teka, habang pinag-uusapan natin to, iniisip ko, baka naman sinadya talaga ng creator na ganito. Na may specific na audience. Oo, na baka may very specific na audience siyang tinatarget. Malamang. At dyan na siguro papasok yung ikalawang punto. Kasi yung pamagat mismo, fast reciting, napakalinaw, di ba? Oo, very straightforward. Para talaga to sa mga nagsasaulo, yung mga nag-hifs, para sa kanila, perpekto to. Mabilis, epesyente, walang arte. Okay, fair enough. Pero paano naman yung yung hindi nagme-memorize? Oo, paano yung karaniwang tao na nag-o-open lang ng YouTube kasi gusto lang makarinig ng Quran habang nagda-drive o gusto lang ng kapayapaan bago matulog? Iyon. Para sa kanila, itong bilis na to, baka maging hadlang pa. Yung hinahanap nilang khusyu, yung connection. Yung emotional connection. Oo, baka hindi nila makuha. Nagiging background noise na lang siya imbes na pagkain para sa kaluluwa.
At yun yung panganib, no? Baka sa kagustuhang mag-cater sa isang grupo, hindi sinasadya na itatabo yung mas malaking grupo. Tingin ko may disconnect nga. Pero madali lang naman tong ayusin. Sa tingin ko, hindi naman kailangang baguhin lahat. Paano? Yung pinakasimple, nasa pamagat at description lang. Okay. Pwedeng gawing mas specific. Halimbawa, Sura Al-Baqarah, mabilis na pagbasa para sa pagre-review. Tapos sa parenthesis, Hifz Review. Para mag-set ng expectations? Eksakto. Sa isang iglak, alam na agad ng magkiklik kung para saan to. Walang maling akala. Magandang suggestion yan para sa video na to. Pero parang nasasayangan pa rin ako. Sayang yung potential na maabot yung ibang listeners. Hindi ba't parang ang bigat na trabaho sa creator kung gagawa pa siya ng isa pang video? Valid point yan. Malaking commitment yun. Siguro ang isang middle ground ay ang pagdagdag lang ng isang linya sa description. Ano yon? Isang simpleng pangungusap lang. Ang bersyong ito ay para sa mabilisang pag-review. Para sa mas marahana at mapagnilay-nilay na versyon, subukan ng link na ito. Tapos mag-link out ka sa iba. Okay. Para tinutulungan mo pa rin sila na hindi mo kailangan gawin lahat. Praktikal. Oo. Pero kung sakali lang na may oras at resources si creator, ang ideal talaga ay gumawa siya ng kasamang video. Isang slow version. Oo, yun yung best case scenario. Isang may pamagat na Sura Al-Baqarah. Taimtim na pagbasa para sa pagninilay. Parang recitation for reflection. Magiging magandang companion piece to, di ba? Sakto. Para may choice yung audience. Minsan kailangan mo ng mabilis, minsan kailangan mo ng mabagal. Depende sa mood mo sa araw na yon. Tama. Pero kahit ano pa yan, mabagal man o mabilis, may isa pa akong napansin at challenge. Yung haba. Ang haba ng Sura Al-Baqarah, halos 2.5 hours. Totoo. Sobrang totoo niyan. Kahit gaano ka pa ka-focus, maliligaw at maliligaw ka. Parang naglalakbay ka sa isang napakahabang highway na walang exit sign. O walang anumang karatula, oo, sa simula alam mo pa, pero after an hour, parang nasa na ba ako? Malapit na ba ako sa mga batas sa pag-aayuno o nasa kwento pa rin ba ako ng mga propeta? At dahil tuloy-tuloy yung pagbasa walang anumang palatandaan, nagiging isang mahaba lang siyang bloke ng tunog. Oo. Kung may gusto kang balikan, for example, yung part ni Abraham, paano mo hahanapin? Manghuhula ka na lang sa progress bar. Nakaka-frustrate yun. So kailangan natin ng mga, landmarks, mga palatandaan sa loob mismo ng audio. Oo, pero hindi dapat nakaka-distract. Subtle lang. Ano kayang pwedeng gawin? Ang pinakasimple, yung paggamit ng katahimikan. Halimbawa, sa mga malalaking pagbabago ng topic. Okay. Tulad nung pagkatapos ng verses about sa mga mapagkunwari, tapos bago magsimula yung panawagan sa sangkatauhan, diyan pwedeng maglagay ng bahagyang mas mahabang hinto. Gaano kahaba? Hindi yung 5 segundo, kahit 1 o 2 segundo lang. Yung maikling katahimikan na yon, parang kuwit o tuldok. Sinasabi niya sa utak mo, okay, tapos na ang isang ideya, bago na tayo. Parang page break. Gets ko. Subtle pero efektibo. Paano naman sa mas malalaking divisions, like sa pagitan ng bawat Jews? Kasi maraming sumusunod dyan. Diyan, pwede tayong maging mas creative. Pwedeng gumamit ng napakabanayad na sound effect, yung pagbabago sa reverb o ambience ng audio. Wow, okay. Halimbawa, pagpasok ng bagong Jews, bahagyang lumalawak yung space ng tunog. Sobrang subtle lang pero sapat para maramdaman ng isang attentive na listener na, may nagbago. Gusto ko yan. Parang pagbabago ng ilaw sa isang stage play para isignal yung bagong eksena. At sa mas maliliit pero kilalang sections tulad ng simula ng rules sa Hajj, verse 196. Para dyan, sapat na siguro ang isang napakaikling paghinto bago bigkasin yung unang salita. Parang paghinga ng malalim. Oo, parang ganun. Naghahanda sa isip ng listener na, okay, dito magsisimula yung aralin tungkol sa Hajj. Ang mga maliliit na detalyeng ito, yan yung nag-aangat sa isang magandang pagbasa para maging isang, di malilimutang karanasan. Sang-ayon ako dyan, lahat ng mga mungkahi na to mula sa dynamic pacing, sa paglilinaw ng audience, hanggang sa audio cues, hindi to para punahin yung gawa, no? Hindi.
para buksan lang yung mga posibilidad. Para mas mapaganda pa at mas maging kapakipakinabang sa lahat. Sa kabuuan, bali na pag-usapan natin ang 3 malalaking ideya para mas mapalalim yung karanasan sa pakikinig dito. Una, yung paglalaro sa bilis o dynamic pacing, para bigyang buhay at tamang bigat ang bawat bahagi ng sura. Tama. Ikalawa, yung pagiging malinaw kung para kanino ba talaga yung material. Ito ay sa pamamagitan ng pag-aayos ng pamagat o, mas maganda, pag-aalok ng alternatibong version para sa mga naghahanap ng pagninilay. At pangatlo, yung pagdaragdag ng mga bayayat na gabay o audio cues, yung mga maiksing paghinto o pagbabago sa tunog, para tulungan yung tagapakinig na hindi maligaw at masundan yung istruktura ng isang napakahabang kabanata. Yun na nga, mga mungkahi lang naman ito. Ang ganda na ng pundasyon ilang adjustments na lang para mas marami ang makinabang at mas tumagos sa puso yung mensahe. Tama. Ito ay ilang paraan lamang para mas mapagyaman pa ang isang maganda ng gawa. Inaanyayahan ka naming subukan ng ilan sa mga ito at kung nais mo, maaari mong isumit muli ang iyong pinahusay na version para sa susunod nating pag-uusap.